September 21. Hindi po siya talagang gospel song, pero ito po eksaktong halimbawa ng awiting secular na pwede nating na bilang isang kantang Kristiyano. Imagine na lang po natin na si Kristo po yung nagsasalita nito. At kinanta ko po ito siguro mga 20 years, mga 20 taon ako noon. 15 years ago yun. So yun po, sana po salamat din, pagkakataon ko na rin po pagpapasalamat sa Diyos dahil itong linggon to may mga nangyari sa akin na kakaiba pero positive po nangyari at may mga naisuko na dapat naisuko at napatunayan ko po na yung kabutihan ng Diyos nasa akin. Nag-born again po ako. Ayun po, maraming salamat po. Pagkakataon na para mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay bigat na iyong pinadala. Kahit di man sabihin paghihirap mo'y nadarama ko. Birthday ko rin po kakanta. Handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo may isang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindig, asahan mo ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan ay di kita mapitigil. Sa sandaling hanggang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo magandang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindig, asahan mo ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita mapitigil. Sa sandaling kailangan mo ako.
Actually, alam niyo po ba, the first Sunday, I'm not allowing to have a special number. Dahil communion Sunday natin. Kaya lang, dahil birthday daw niya, Saka special child naman siya. special child. Special child of God daw siya, kaya pinagbigyan ko na. Si Lord ang nagbigay sa kanya. Pero the song is really inspiring. Inspirational song. Any moment, anytime we need God. Kasi po may God siya ngayong hepa. Bigat-bigat ang dinadala niya ngayon. Hindi ka pinapansin mo na. Hindi halata. Bigat na yung dinadala. 100 grams. That's a proof that God is so good in the life of Jolan. Amen! So kung meron tayo mga dinadalang mga kung ano-ano dyan na palamuti, huwag kang masyadong over-decorated. You decorated my life. Pero it's a proof that God is really a blessing God, and He will not withhold good things to those whose walk is upright before Him. Amen. So kung tayo lumalakad ng tama sa Panginoon, and as we study the Word of God today about the instructions of God in our life written in the Bible, I believe that the heaven is really open for each and every one of us to receive the favor and the rewards and the blessing of God, not only in the area of finances, but in every area of our life. To God be all the glory. So last week po, I was able to talk to a sister na ang sabi po niya ay maganda raw yung topic natin. So praise God at maganda ang pinag-uusapan natin dito. And then she told me na kung pwede sana ay bagalan natin ang ating pag-aaral. Huwag nating madaliin. Because this topic is really, you know, what you and I need to hear and understand. Kasi pag hindi natin alam ang mga instructions ng Panginoon sa buhay natin, kahit anong galing talino natin, kahit gano'n tayo kayaman, hindi natin ma-experience ang good, better, and best life that God has prepared for each and every one of us. Okay, so ngayon po, atin po nga pag-aaralan muli. So, yung pong nandito last week, this is a review, pero I made us extra study. Okay, nag-aral po ako ng iba pa para sumingit pa ng iba pa para hindi po natin sayangin yung mga oras ng ating pag-aaral. So, Father God, we just really bless your holy name, and we believe, oh God, that you said in your word that 2 or 3 comes together in your name, you are in the midst of them. Though we cannot see you and though we cannot touch you, but by the power of faith that you have deposited in our spirit, Lord, we believe that you are in this room right now and you have the power of the Holy Spirit to work and to move, to minister, to heal, to save, to restore, to bless, and to answer, oh God, every need of your people. Even as I speak this word that comes from the throne of grace, something is really, Lord, already happening, oh God, Lord, in everyone's heart. And we are going to depart from this place filled, full, blessed, and abundant, oh God. Father God, we give you all the glory as we acknowledge it's the Holy Spirit who's going to speak and to teach this morning for the glory of the name of your Son, Jesus. This we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, sabi ko nga po last time na pag tayo ay bibili ng isang bagay, meron tayong laging nakikita ng mga instructions. So, how to use, how to fix it, yung isang produkto, isang item. And it's very necessary dahil pag hindi natin ginamit o sinunod yung instruction, na we will find ourselves frustrated, hindi natin maayos-ayos yung mga bagay na gusto natin ayusin, isang produkto na yun. Okay? So, in the same way, God has given us His instruction through the Bible, the Word of God, so as you and me being, you know, called by God to be His children, maging pagpapala ang buhay natin na habang tayo ay naglalakad sa mundong ito, kahit madapa tayo, may bukol man, katulad ko nadapa ako, nabangga ako sa inaayos ni Pastor na drum sa bahay, kama madali ni Mami, no, nabangga man ako, pero tayo ako, hindi ko inintindi, nagpatuloy ako doon sa ginagawa ko. So even we fall and stumble along the way as we walk our journey, okay?
in our walk with God, madapa ka man. Because you know the instruction and of the Word of God written in the Bible. Hindi ka mananatiling nakadapa, hindi ka mananatiling nakasimangot, hindi ka mananatiling talunan. Because we already declared this morning that the children of God has already won the victory because of His Son, Jesus Christ. Kaya pag alam mo ang Biblia, okay? Pag alam mo ang Biblia, kahit anong kalipot sa'yo ni Satanas, kahit paikot-ikutin kaya sa kanyang mga kamay, because you know the Word of God, then you will remain standing, victorious, okay, blessed, and highly favored. Amen. So ganyan, di ba? Sabi nga ng awit kanina, stand. Ano yan? No. It's not yung the truth, the blood of Jesus, yung... Satan the blood. Hindi. Yung tama yung song na yung Redeemed by the hallelujah. blood of the Lamb, we are your people. Redeemed by the blood. Rescued by death and your blood. Pag gusto ko may stand doon by the blood of Jesus eh. Gusto ko yun na tumatayo tayo. Ha? By the blood of Christ we Ayun, by stand. the blood of Christ we stand. Kaya tayo nakakatayo. It's because of the work of Jesus Amen. Christ on the cross of Calvary. Hindi ka tumatayo ngayon dahil maganda ka? No. Hindi ka tumatayo ngayon dahil mahal ka ng asawa mo, no. Hindi ka tumatayo ngayon dahil magandang trabaho mo sa company mo, no. Hindi ka tumatayo dahil marami kang possession and investment sa Philippines, no. Tumatayo ka ngayon because of the blood of Amen. Christ. Dahil nakatayo ka ngayon, mukhang na naman ang ating oras. At dahil nakatayo ka ngayon, through the blood of Jesus Christ. Nakatayo ka. Imagine mo nakatayo ka through the blood of Jesus Christ. And if you're standing through the blood of Jesus Christ, nothing can shake you. Nothing can move you. Diba? Mananatili kang nakatayo with confidence. Kaya kahit may problema, lumakad ka man sa kalye na wala kang pera, but you know you are standing through the blood of Jesus Christ, may confidence kang lumakad na mamaya lang may pera ng bulsa ko. Amen. So, obeying God's instructions guards our life. Parang lagi kulang oras natin dito. Review pa tayo. Text natin. I took it from Proverbs 19:16. He obeys instructions, guard his life. He who obeys instructions, guard his life. Saan po kaya ngayon natin dito yung ating pointer? Thank you. He who obeys instructions guard his life. So, he obeys the instruction of God in the Bible. Okay, written in the Bible. Guard his life. Protect his life. So sabi ko nga, kahit anong pana ang ibigay sa'yo ni Satanas, dahil nasa Biblia ka at sumusunod ka, kahit anong klaseng pana ang iabot na sa'yo o panain ka niya, nakagwardya, gwardyado, protected ang buhay mo. Wow! Grabe, no? Di ba kayo happy nun? Ang daming tao, binabantayan nilang buhay nila sa maraming paraan. Pero disappointed sila. Lagi silang natatalo, lagi silang umiiyak. In Proverbs 6:20, you know what? Nung ako po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang dami kong mga kapalpahan na ginawa. It's because I didn't know, the instruction of life. No? Siguro ang dami sa ating luhaan. Ang dami sa ating mga nagsisisi ngayon. Dahil hindi natin alam ang instruction ng Biblia na binigay sa atin ng Panginoon. Now, he who obeys instructions guard his life. In Proverbs 6:23, for this command is a lamp. Command is a lamp. The teaching is a light. Always remember yung lamp, light, yan ang nagbibigay ng liwanag, nagdaan. Pag binuksan mong ilaw, nakikita mo kung ano dapat mong gawin, pupuntahan mo, pupulutin mo. And correction and instruction are the way to life. So maraming naghahanap ng tunay na buhay. But you know what? Pag nakikinig ka lang at sumusunod ka sa instruction na God has given us through the Bible, and then you will find the way going to the real life, the true life. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So kinakailangan po natin ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Thank you po. Say, it's okay, it's okay. And whoever obeys His command will come to no harm.
So kung susundin natin ang utos ng Panginoon, ang mga tinuturo niya sa atin, hindi tayo aabutin ng trouble, okay? Ng mga puro kapahamakan sa buhay. Of course, don't get me wrong, dahil tayo ay tao, magkakaroon pa rin tayo ng problema, di po ba? So I'm not saying na pagka naman sinunod yun na lahat yan, hindi na kayo magkakaroon ng problema sa asawa, sa pera, o kung sa anumang bagay. But this means that when we obey the command of God, yung harm na darating sa buhay natin, okay, hindi yun maglalast. It's just a temporary thing in our life na pagtuturo lang ng Panginoon o may purpose siya kung bakit niya yung binigay sa buhay natin. In Proverbs 13:13, despise God's word and find yourself in trouble. Okay? Look at the words harm and trouble. Pag hindi natin sinusunod ang pinag-uutos ng Panginoon, love your enemy, sabi ng Panginoon. Ano dapat gawin? Pag may kaaway lang daw. Pag hindi mo sinunod, ano mangyayari sa'yo? Mawawala ka ng buhok, tapos bunutan ka. Hindi mo sinunod eh. Diba? Pero pag pinahal mo yung kaaway mo, hindi ka sa bunutan. Kasi sumunod ka. So wala kang trouble, wala kang harm. Ganun lang kasimple yun. Huh? So Proverbs 4:10, my son, listen to me and do as I say, and you will have a long, good life. Kung gusto natin ng mahabang buhay at magandang buhay, makinig tayo sa inutos ng Diyos. Ganun lang kasimple din yun. Pero pag gusto natin na makipagkita na sa ating Father God, Holy Spirit, and the Jesus, the Son of God, sige na, wag na tayo sumunod para makita natin siya kaagad. Okay, praise God. Ganun lang kasimple yun, di ba? So now, I'm going to give you some instructions God has given to us, parents. So, nag-enumerate po ako. Kung manonotice ninyo, iniba ko po yung outline. Meron ako mga dinagdag at yung iba itutuloy ko pa sa susunod. God willing. So, sa ating mga magulang, Proverbs 13:24, ito po yung inuutos ng Diyos sa atin. So, marami po rito, parents. And, by the way, maybe you are not yet a parent. Huwag mong sabihin hindi ka nakabilong dito sa instruction na to. Sooner or later, magiging nanay, tatay ka. And maybe, may kakilala kang nanay, may kilala kang tatay, na pag ano maririnig mo dito, you could be a good counselor to them. So, wag mo sabihin, hindi pa ako nanay, tatay, sister, Winnie. No. Every one of us needs to hear this word, this instruction. Kasi merong nanay sa kaisya nyo, may tatay saan sa palengke, may nanay at tatay kung saan-saan, meron ka rin nanay at tatay, at you need to hear these things. Kahit bata ka pa ngayon, kailangan natin mong pag-aralan ng mga bagay na ito. So, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. So sinabi po natin na pagmahal daw natin ang ating mga anak, tayo ay pagsasabihan, i-correct natin, didisiplinahin natin. So again, I'm not saying na kinakailangan mo laging paluin o sabunutan yung bata. So there are some ways na kinakailangan hingin natin ng wisdom from the Lord kung paano natin i-handle ang mga anak natin. So, okay? So, train a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it, or will not turn from it. So, habang bata pa raw siya, we need to give the Word of God. Let him know the do's and don'ts, kung ano yung mga pangit, mga maganda, yung mga hindi tama, at mga mali. So, kailangan niyang malaman yun. And feeling mo, habang lumalaki ang bata, hindi siya sumusunod sa'yo. It's okay. You are just planting something in the life of the child. Sooner or later, makikita mo yung resulta o yung produkto ng mga pinagdadadak mo sa nanay mo, ay sa anak mo. Very true. And marirealize din nila yan. Akala mo lang walang sense sa mga bata, yung mga sinasabi natin sa kanila. Pero when they are already in their friends, nasa school na sila, nasa labas na sila, may sinabi si nanay, ganito daw yun. Huwag ko daw gagawin yung bagay na to. Pero kung wala siyang narinig sa'yo, paano? Diba? Alam niya, akala niya lahat ay tama. So, kinakailangan, maliit pa lang siya, kahit sa tingin mo kulit-kulit ka sa kanya, it's okay. You have done your part, and God will do His part. Siya magpapalaki sa anak mo. Basta igawin mo ang role mo bilang isang nanay, bilang isang tatay. In Proverbs 22:15, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it from him. So sabi ko nung nakaraan, pinanganak pa lang, nasa sinapupunan pa lang yung bata, ay makasalanan na. So when he came out from the womb, nung siya ay pinanganak na nilabas na siya ng nanay ng batang yon, siya ay makasalanan na, kaya meron ng kahangalan, may kasamaan na doon sa puso. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it from him.
So, kinakailangan nating sundin ang salita ng Panginoon na ang rod of discipline, minsan bibig lang ginagamit natin, minsan pamalo, okay? So, depende sa'yo kung anong gagamitin mo. I'm not suggesting na kung anong mga paggagamit kumuha kayo ng mga 2x2, ng mga kahoy. Talagang balibatigin natin, no? No. You ask the wisdom. Depende sa level nung attitude ng bata. Sometimes, pag malaki na, hindi mo napapaluin, di ba? Confiscate mo na lang yung kanyang very precious thing niya. O, ground ka for 1 month. Okay? Para may discipline ka. So that the child will understand and know na yung ginagawa niya hindi tama. Kasi kung hindi tayo aakto bilang nanay at tatay, na hindi natin sinasabihan na tama, mali yung ginagawa mo, akala na bata okay lang, akala niya feeling niya okay lang. Kaya magpapatuloy siya sa ganung gawain. Kasi you don't even care na magsabi sa kanya na anak, mali yan. So, kinakailangan natin silang disiplinahin. Kasi merong kasamaan na kinakailangan mong bunutin. Kinakailangan mong tapyasin. Kinakailangan mong tanggalin. So, kung wala itong folly na to, from small, okay, magiging mag-grow yan. Day after day, hanggang sa maging sakitan ng lipunan yung bata. Hanggang maging rebelde na siya. Hanggang maging problematika na sa buhay niya. So, kinakailangan, bata pa lang siya, tatapyasin na natin yung mga dapat tapyasin sa kanya. And fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them in the training and instruction of the Lord. So, kung ang bata ay bobo, huwag niyo na sabihin mo, bobo mo naman. Sabihin mo, anak, nakita ko yung grades mo. Medyo, I believe, mas ganda pa yan kung mag-aaral ka. So, you choose the right words. Okay? Pagka hindi mo gusto suot ng anak mo, minsan ganun din ako, anak mo hindi yata maganda yung suot mo, napakaikli yata niyan. No? Hindi yung, hubarin mo ngayon, huwag kang lalabas ng bahay. Hindi yung talaga naman. So there is a proper way to instruct your children. Hindi agad na, yung init ang ulo, zoom! Umiinit agad ng ulo. Remember, maging bata rin, tayong lahat. Naging pasaway din tayo sa nanay at tatay natin. Diba? I remember, ako din, pasaway din ako noon eh. So kung ngayon, ang mga anak nyo ay pasaway, then give an extra grace, it's because once you were also pasaway. So kinakailangan, kasi one time kasi na-pressure din ako talaga dyan. Pagdating sa dito lang, medyo masama kasi na ako ngayon, wala siya. Pwede makakabanat ako ngayon ng todo-todo. Kasi last time hindi siya, dito siya. Last time kasi talaga, many years ago, pagpasok ko sa kwarto, kwarto na. Ano ba kayo mga anak? Ganyan talaga, as in, mga anak, mag-ayos na kayo natin nyo, ganyan-ganyan. Alam mo, wala kang matapakan talaga. Para hindi mo malaman kung saan mo kukunin yung mga ganon-ganon. And then, for months, naging na-stress talaga ako dahil ang gulo-gulo talaga ng kwarto. Medyas, and everything, everywhere, ganon. Then the Lord talked to me. You know why you are so stressed out sa anak mo? Kasi ina-expect mo na ikaw ay katulad ng anak mo. Bata pa yung anak mo. Sige, pabayaan mo siya manggulo ng kanyang kwarto. And let her realize kung gaano hindi ka sarap matulog at mag-stay sa kwarto na magulo at magulo. So, pinabayaan ko na lang. Tignan mo na yung stress ko. At least hindi sa kwarto namin. At least hindi sa sala. May stress kasi talaga ako. How may naman talagang ligpit ako ng ligpit. Ayos dito, ayos doon. Wala pang ilang gulo-gulo na. So God's called to that. Don't expect your child na maging katulad mo. Darating din yung araw na yan. Basta yun, ang sabihan mo lang. And discipline your children, for in that there is hope. Do not be a willing party to their death. To their death. So sometimes, dahil hindi natin dinidisiplina ang mga anak natin, saan napupunta ang mga bata? Sila ay napupunta sa mga, huwag muna natin puntahan yung kamatayan. Puntahan muna natin yung mga grupong hindi magaganda. Kasi wala disiplina eh. Bad influence, bad friends. Puntahan muna natin yung mga lugar na di na niya dapat pinupuntahan. It's because hindi natin binarningan, hindi natin dinisiplina. Puntahan muna natin yung mga kulungan. Ilang kabataan ang nasa kulungan?
It's because parents failed, okay, to give them discipline and instruction. At maraming mga bata ang namamatay dahil din sa ang nag-contribute ay tayong mga nanay at tatay. Nagkulang tayo sa kanila. In Proverbs 29:17, discipline your children and they will give you peace. Pag wala pa lang yung pala disiplina, ang anak mo, wala kang, hindi magkakaroon ng peace ang buhay mo. At they will bring you the delights you desire. Tingnan nyo to ha. Gusto nyo ba magkaroon ng kotse later on kung wala pa kayong kotse? Alam ko dito sa Japan, marami na may bahay dito no? Kasi nagtrabaho kayo, marami kayong pera. Pero tingnan nyo ang pwedeng ibigay sa'yo ng anak mo pag dinisiplina mo. Hindi lang peace. Bring you the delights you desire. Bibili ka niya pag nagtatrabaho siya. Hindi siya pumunta sa club para doon gastusin. Bibili siya ng bag, ng cologne. Ibibili ka niya ng ice cream. Dadalhin ka niya sa mall. Ipag-shopping ka niya. Kasi you learn to discipline your children. Kaya sabi ko sa mga Job, sabi ko, you buy me accessories ha. Sabi ko sa kanya. No, I think shoes. So, if you want your children to bring you the delights you desire, you discipline at an early age. Pero pag di mo disiplina yan, sa babae pupunta yan yung pera niya. Sa pachilo yan. Kung saan lugar niya dadalhin yung pera niya. Pero pagka dinisiplina mo yan, may peace ka na. Hindi bang envelope niyan? Okay, hindi nga buong buo. Baka meron kang 5 lapad every month. Kasi dinisiplina mo siya. Ako ay pray. Disiplina. Yung 5 lapad. Lilipad! Yung 5 lapad. Ang envelope lang daw. Envelope lang. So see, God is giving us the instruction because He wants the parents of this world to be happy. Ayaw niya na laging nakakulot ang noo ng nanay at tatay. Laging nag-aaway sa loob ng bahay. At huwag kayong matatakot sa mga anak niyo, ha? God has given you the authority, okay, to take care of your children, to love them, and also to discipline them. Kaya huwag kayong matatakot, gamitin yung authority nyo. Huwag kayong matakot sa mga bata. Matakot kayo sa Diyos na nagbigay ng authority sa inyo at hindi nyo ginagawa. Okay? Job chapter 1 verse 4. Job, okay si Job po ito, his sons used to hold feasts, nagpa-party yung mga anak ni Job in their homes on their birthdays. And they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. So nagpa-party-party yung mga anak ni Job. Sila ay nagkakainan, nag-iinuman. At gagawin ni Job, gigising siya ng maaga para ipanalangin ang kanyang mga anak. Maaaring siguro yung anak ko habang umiinom at kumakain, nagsasabi na malalaswang mga salita. I'm going to wake up early in the morning and ask God to bless them and purify them. So this is a good example na kinakailangan tayong mga nanay at tatay, gumising din tayo ng maaga. Kaya hindi ko, alam nyo, lay hands on your children. Nahiya ba kayo mag-lay hands sa mga anak niya? Matatanda na sila? Hindi, wow. Simulan ninyo. Sabihin mo lang sa kanya. O kaya naman, habang example lang, halimbawa, ito yung anak mo, Japanese siya, di ba? So, habang pinakausap ko siya, ganyan-ganyan mo lang yung ulo niya. Tapos sabi, di ba na pwede ka namang magsalita na praying in your heart? Ginagawa ko yun eh. Halimbawa, while talking to you today, nagbabasa ko rito, I'm talking to the Holy Spirit.
habang kausap ko, kahit magbabasa ako, nagtuturo ako, I'm talking to the Holy Spirit. I'm saying, magpo-post lang ako ng 1 second na, Lord, Holy Spirit, take charge. Something ganun. Ganun din. Ang sa mga anak niyo, ilehans niyo siya. Alam mo, nakikipag-usap kayo, ano gusto mong ulam ngayon? Ano gusto mong ulam? Habang nagtatanong ka, in your heart, Lord, bless my child. She belongs to you, God. She's a mighty woman of God. She believes in me. So, habang nakikipag-usap ka, ganyan-ganyan mo yung hair niya. Kung long hair siya, okay. So, what I am saying is, you ask God the wisdom how to penetrate into the life of your children. Naikwento ko nga doon sa Shimokitazawa nung last week. Hindi ko naikwento rin. Doon sa aking prayer place, doon sa sala po namin, ang ginagawa ko, tuwing umaga, kasi madaling araw ako, 5:15, gumigising na ako to pray. So, ito yung sofa namin. At ang kwarto ng anak ko ay nandito. Tatayo ako din sa sofa namin, and I'm going to lay hands on the ceiling. Para kung baliw, kung may makakakita sa akin, para sabihin, baliw yata ako. Sabihin ko, Lord, this ceiling connects to the room of my daughter. And by the power of the blood of Jesus, I lay my hands and let the power of God penetrate into her life right now. And while sleeping, my God, totoo yun, para ako baliw doon. And while she's sleeping, my God, you are going to cause her to dream of you and to see the beauty of your glory. That room will not penetrate any kind of masturbation and pornography. Yeah, that's true. There will be no vices in that room, only the presence of God. Ganon. Ganon ako kabaliw. At minsan, hindi kasi I really desire and want, the devil is a liar. The more I get close to Jesus, the more I serve the Lord, the more Satan is showing something to discourage me. But the more he shows something discouragement to me, hindi ko papayagan yun. The more I am going to draw close to God and claim the salvation of my children. Amen. Lay hands ninyo ang inyong mga bagay-bagay. Buksan mo yung cabinet niya, yung closet niya. Tanggalin mo lahat ng spirito ng katigasan ng ulo, spirito ng mga rebellion, spirito ng kung ano-ano. You thought nothing happens? No, the devil is a liar. May mangyayari at mangyayari sa buhay ng anak mo. Because we live by faith and not by sight. Kahit wala kang nakikitang maganda, pinapakita ni Satan yon. Okay? Pero magpatuloy ka. You persist in prayer because what you are asking is according to the will of God. And if you are asking something that is according to the will of God, definitely He will hear you Amen. and answer you. Patience! 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 Nangingitim ng tuhod ko. Ayokong lumuhod. Dahil mangingitim ang tuhod. Pag alis ng anak ninyo, pag sinarado mo na yung pintuan, I'm giving you this, kung ano ginagawa ko para mabigyan. I'm not boasting, okay? Kung anong ginagawa ko, pero gusto kong i-impart sa inyo. Pagka umalis ng anak ko, pinag-pray ko na sila, they will go to school. Pag close ang pintuan, luluhod ako doon sa pintuan. Father God, your hand be upon, kung sino unang lumabas, let's say si Resha. Bless her, protect her, shalom for her today. Luhod ka! Amen. Anong ginagawa ng mga tuhod na yan? Tama. Hindi ito ang laging pinapagana, kundi tuhod. May rayuma? Wala na ako. Pero sometimes, ang hirap, you know what, yung naiinis ka rin syempre noon. May limitation ng patience mo rin. Ang hirap ipag-pray na, alam mo yung pag-pray mo, anak mo, lilayans mo, ang hirap talaga. Nagdadabog eh, syempre. Sasabi ng hindi maganda, hindi naman nagmumura o na gano'n. Kaya lang alam mo yon, ang hirap eh. Pero you know what, doon ka nga tinitest ni Lord eh. Na talagang kahit na feeling mo ay iniinis ka ni Satan. Diba mo na ipagkita mo kay Satan? You are already to use, hindi ka nabigyan. Kaya kinakailangan, katulad ni Job,
kinakailangan idulog natin ang ating mga anak sa Panginoon. Huwag kayong magsawa. Huwag niyong sabihin na wala naman nangyayari. No! May nangyayari dyan. May nangyayari. Posibleng wala. Children, okay. Lalaba ako ng sa mga parents. So, gamitin natin ang ating authority. Okay, baka mamamiss ko pala. Buti nabasa ko yung aking notes. Kapag ka pinagalitan niyo naman ng bata, o naman pinalo naman ninyo, you need to tell the boy or the girl, o yung anak ninyo, kung bakit niyo ginawa niyo. Hindi yung parang, banat ka na rin ng banat dyan, ganyan sa bunot dito. Ganun. You tell your child, bakit mo siya pinalo? Na hindi kasi maganda yun. Para alam niya, na mahal mo siya. Ginawa mo yun kasi mahal mo siya. Hindi dahil sa gusto mo siyang parusahan. Number 2. Children. So lahat po tayo children. Exodus 20:12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So, katulad din po kanina, no, yun ang sinabi natin, kung gusto natin ng mahabang buhay, sumunod tayo sa mga sinasabi ng Panginoon. At ngayon naman, tayo ay love. Ibig sabihin, love. I-honor natin, i-love natin, i-obey natin. Paano ba natin i-honor at minamahal ang ating mga magulang? Naikwento ko rin po sa Shimo Kitazawa, pero hindi ko naikwento dito. Ulitin ko. Kasi sometimes kasi kung revelation ni Lord dito, wala eh. Oo. So, iulitin ko lang. Magkaiba. Pero nung kasi nung iba na ano ko. So, last, sabi ko sa Shimo Kitazawa, you know what sabi ko ng daddy ko? Pag ako nagkasakit, sabi niyo ako bibigyan ng prutas. Tatapon ko. Bad ba ang daddy ko? Hindi, may katotohanan yung sinabi niya. Alam niyo kung bakit? Kasi daw, may sakit na nga ako. Bibigyan mo ako ng prutas. Hindi ko ma-i-enjoy. Kainin. Yung bigay mong pagkain. Baka nga hindi pa ako makakain eh. Para sa bantay. Dala kayo, naging yung sarili mga kukupi. Mga piyasyosa. Bakit mo ka naman prutas na nga? Kain ng pasyente, kinakain nyo. Maraming dala. Siguro masipag kang dumalaw. Tama. Kaya enjoy sa pag-binibisita. So what I'm saying is here, habang buhay pa si nanay at si tatay, tawagan ng tawagan, pakainin ng pakainin, basta na rin nakaka-high blood, Bigyan ng damit. Bibihisan mo siya pag nanduduna siya. Pag nakahiga na, bibigyan mo siya ng kulot, papabamuhan mo siya pag nanduduna siya. Habang buhay pa si nanay at si tatay, bigyan lang natin siya kung ano dapat natin magbigay. Huwag yung naka-wheelchair siya, saka mo siya dadalhin sa mall. Hindi niya ma-enjoy yun. Kinakailangan yung nakakalakad na siya. Yung malakas na siya. Bibigay niya ako sa iyo. So yun, alam ko naulit ko na to last time. Pero you know what? It's so nice to review. At alam ko po na may kinakausap ang Panginoon sa atin. Kasi dati-rati, isa rin ako pasaway na bata. Hindi naman ganun pasaway. Pero nag-iinarte rin ako sa nanay ko. Nag-iinarte rin ako. Now I realize na mahirap pala maging nanay at nag-iinarte rin ang mga bata. And you really need the wisdom and the instruction from the Lord kung paano natin sila palalaki. So tayo mga nanay ngayon, mga bata, na pag nag-uutos ang nanay sa atin at talay na nasa Pilipinas sila, pag alam naman natin yung inuutos nila sa atin ay tama, sundin naman natin. Hindi porke ikaw nagpapadala ng 10 lapad buwan-buwan, ikaw ang may karapatan na mag-utos na mag-utos. No, hindi po yun. Kinakailangan dahil sila ang nanay at tatay natin. Okay, tayong mga anak, kung gusto natin humabang buhay natin, ibigay natin, okay, yung tamang pagrespeto. At kahit gano'ng kasama si nanay at si tatay, walang sinabi ang Diyos sa Bible na wag mo siyang dalangin. Kahit anong pagpapalaki niya sa'yo at meron kang sama ng loob kay nanay at kay tatay, bilang isang anak, inuutusan ka ng Diyos mo na igalang mo pa rin ang nanay at tatay mo. Dahil hindi niya sinabi rito na honor only your father who is good
Yeah. Wala siyang, hindi siya nagbigay ng specific adjective. Kung ano ang description ng nanay at tatay mo. Hindi. Wala siyang sinabi kundi plain as simple. Father and your mother. Kaya kahit gaano ka, may sama ka ng loob kay nanay at kay tatay, mahalin mo pa rin. Biling mo pa rin ng bulaklak. Bili mo pa rin siya ng favorite na. Pero of course, no, yung mga something naman na hinihingi nila sa'yo na alam mo naman na hindi tama, ay of course, hindi mo naman talaga ibibigay. So curse is anyone who dishonors their father or mother. Curse, no? Paparusahan tayo ng Diyos. So, kung meron kayo, hindi kayo in good terms kay nanay today, hindi kayo in good terms kay tatay today. So, yan o, sinabi ng Bible, curse daw. And tayo mga anak, children, obey your parents in the Lord. For this is right. And sino kaya ang nag-alaga sa atin, mga children? Si Lola ba? Si Tita? Sino? So, yung parents dito, anyone, okay, na nagbigay sa'yo ng pag-aalaga, tumulong sa'yo. Kasi iba, walang nanay tatay, di ba? Walang nanay tatay, di ba? Pero meron kayong mga tita, may mga lola kayo, na nag-alaga sa inyo. So, yun ang mga guardian ninyo. Kaya inuutusan din tayo mga anak na nagpalaki sa atin, mga tata, nina, o anybody, na yun daw ay ating dalangin at sundin. So, baka naman nakalimutan nyo na kung sino nagpaaral sa inyo. Baka wala na sinanay si tatay, hindi pinaaral kayo ni tita. So, balikan natin, magpasalamat tayo doon sa mga tao na yun. Pasalubungan natin, padala natin ng lapad. Hindi ka makakapag-aral kung wala sila. Ginamit sila ng Lord, di ba? Tinawagan ko tatay ko nung Children. Magkakapadala ng pera. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So, everything na naman, pero wag nating syempre susundin yung alam nating mga bagay na hindi makakabuti o makakasama para sa ating lahat. So, listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Ang dami binibigay sa ating tatay ng mga gusto at si nanay nagbibigay ng mga tutulong din sa atin. Huwag daw natin hayaan lang. No, kailangan natin itong tanggapin at sundin. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. So, pag matanda na si nanay at si tatay, wag lang natin dalhin kung saan-saan lugar, papaalagaan sa isang over-aged o kung kanino. May chance kang dali siya dito sa Japan ngayon, nakabuhay pa siya at malakas pa siya, nakakapag-travel pa siya. Dali si nanay si tatay, dali sa Disneyland. Takihin niyo pag sumakay ng mga ride. Wala kayo dito. Para matagkaanan lahat. Malaki na Japan. So, kung may chance kayo na dalhin si nanay si tatay dito, okay, walang pray ninyo, walang pera, wala ano, God is a good provider, you know? Dali yung provide ng Lord yun. Dalhin sila dito para naman makita nila si Mickey Mouse. Hindi pala yun. So, kapag matanda na siya, huwag natin sila. At pagkaulianin na ang patience niya. Proverbs 20:20. If someone curses their father or mother, their lamp will be snuffed out in pitch darkness. So, hindi lang naman ang kamatayan ang ibig sabihin ko na mamamatay ka ng maaga. Kung hindi ang buhay mo ay hindi magiging masaya, eh, hindi ka magiging successful sa buhay. Mag-trace back ka nga. Successful ka pa ngayon. Baka yung pagiging unsuccessful mo, it's something to do with your disrespect sa iyong nanay at tatay. Maaaring isang bagay yun. Kaya, huwag natin, yung pag-curse, hindi naman yung sinasabi lang na mumurahin natin sila. Hindi lang naman yun eh. Yung hindi mo pagbibigay ng tawag, galit ka sa kanya, 3 months hindi mo tinawagan. No, dahil sa maanloob mo sa kanya. So, you learn how to say sorry. Also, oo nga naman, hindi dahil ikaw ang breadwinner, hindi ka na marunong mag-sorry sa parents mo. Hello?
Dahil ba tayong breadwinner? Nagpapadala ng pera, tayo marunong mag-sorry sa nanay at sa tatay pag nagkamali tayo? Kinakailangan, we still learn how to humble ourselves when we did something wrong sa mga parents natin. Mag-sorry pa rin tayo sa kanila. Husbands. Husbands! Love your wives! Husbands! Love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Hello? Husbands, lives. Husbands, love your wives katulad daw ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan na binigay niya ang kanyang sarili. Paano minahal ni Kristo ang church? By dying on the cross. Sakripisyo! Hindi inintindi ang sarili. Kahit dugu-duguan, kahit masakit, ginawa niya yon. Binigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa church at tayo yon. At ganun ang inuutos ng Panginoon sa mga asawang lalaki na mahalin daw ang mga asawang babae ng katulad ng pagmamahal. Bakit kayo mo? Sa uli ang alaman, wife susunod. Wife susunod. Kasi hindi ko nabanggit ka nung isang linggo to eh. Pinasadaan ko lang siya dun sa love, pero hindi ko sinabing yung katulad ng pag-ibig ni Kristo. Yun ang daw ang pag-ibig na matatanggap naming mga babaeng asawa ng mga lalaki. Sacrificial. Adi, pag hindi mo narinig ako kasi so, sakripisyo. Kiss nga, kiss nga. Baka may tapon. Kailangan ng tapon yung tenga bigla. So, kung yung mga lalaki ha, mag-aasawa kayo. Ayan ha. Mag-aasawa kayo. Nakikinig. Katabi mga amasona. Amasona katabi. Paligiran siya. Papaligiran siya. Bugbog. Magating na, magatagal na. Pagiging ka namin. Wives na. Pagano'n? Hindi na wife. So anyway, what I'm saying is here is, yung po mga asawang lalaki na dapat ang kanilang pag-ibig ay nagsasakripisyo. Inaalagaan, iningatan ng mga babae, binibili ng gusto, pero hindi lahat ng gusto. Hindi naman sa ikauutang mo, Carl, hindi naman yung credit card mo laging gasgas. Hindi ganun ang hindi ganun ang love. Hugas ka sa card. Hindi ganun ang love. Ayaw, bill mo ako niya, bill mo ako nun. Hindi yun. Kung anong gusto ni wife, may bibili at susundin lahat. Hindi yun ang love. Okay, ang love is, you know, love is you are doing, okay, yeah, providing, protecting, okay, for your wife, at ibinibigay mo sa kanya ang mga bagay lang na alam mo makakabuti para sa kanya. So yun ang love, hindi yung kung ano yung gusto ng asawa mo dahil takot ka sa kanya. Ibibigay mo lahat. Hindi ganun ang pag-ibig ni Kristo na binigay sa church. Kinakailangan yung sacrificial love. Na kahit napuyat ka na, gigising ka dahil may sakit ang asawa mo. May sakit ang anak niyo pareho. Okay? I mean, may sakit ang bata. Hindi puro si nanay ang nandudo sa tabi. Na napuyat na talaga nalaglag na yung mga mata. You need to support your wife. Okay, husband. Okay, so, hindi ko rin ito in-explain yung isang linggo. For the husband is the head of the wife. As Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Okay, I'll repeat. For the husband is the head of the wife. Di wife ha? Ayun na ba niya? Bakit sinabi ni Hi, give me time, no more time. Bakit sinabi ni God that the husband is the head of the wife? Unang-una dahil di ba siya naman talaga yung kinuha, the first na kinuha. I mean, unang create ni God si Adam. At
Pangalawa, bakit ito lang yung, I don't know if you will agree with me, pero ito lang yung sa pag-aaral ko, ito ni-reveal ng Lord sa akin, I don't know if you will agree with me. Pero bakit ang lalaki ang ulo ng babae? It's because pag sinabi ni God na ang, let's say, I will rephrase for the husband and the wife is the head of the home or family. Ano mangyayari pag ang babae at lang lalaki ang head? Pagulo na. Walang gulo. Magulo, di ba? Ang pag sinabi nito na husband and wife, you are the head of the home, hindi ko pa naman may pasto. Hello, Daddy? It is written in the book of Ephesians chapter 5 verse 2 that you and me being the husband and the wife, we are both the head of the family. That's why you listen also to me. Di ba? Kaya binigay ni Lord na ang husband para magkaroon ng order in the family. My order inside the home. Kasi Tina baby, ikaw, pag si Granny, pinanyang-ganyan ka, may desisyon siya. Diba? Eh dahil sinabi ni God. Kaya nga, kaya that's why binigyan ng authority ang mga lalaking, asawang lalaki, na sila ang head. Kaya tayo namang mga babae, since the man is the head of the wife, mamaya pag-uusapan natin dyan, bago tayo pumunta doon, tapusin muna natin ang mga lalaki. Husband? But, kahit na ikaw naman ang ulo ng babae, ikaw ang leader ng tahanan, hindi mo kinakailangang abusuhin ang iyong authority. Nilikha ang babae para yakapin, mahalin, halikan, tulungan, arugain, hindi so hindi ginawa ang babae para maging doormat na tinatapak-tapakan. Pagka natapos na gamitin, ay tapos na. So naintindihan natin, kaya husband, kaya tayo mga babae, magsasabit tayo, we'll talk about that later. Husbands, eto! Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Mahalin daw ng mga lalaki ang mga babae, huwag kayong cruel. Ano sa Tagalog ang harsh, Michelle? Harsh na. English? Malupit. Malupit. Huwag tayo maging salta. Alam niyo ba sometimes, usually, di ba, normally, parang ano, okay? Masungit na lang, masungit na lang. Masungit na lang. Di ba sometimes ang mga lalaki matatalino sa babae? Di ba? Many times, no, yun ang walang pakundangan. Walang pakundangan, harsh. Okay, walang pakundangan, harsh, okay? Di ba sometimes ang mga lalaki matatalino sa babae, di po ba? Sa amin ni Pastor, ano talaga? Siya matalino talaga sa akin. So pag kami ay mayroong mga konting conflict, ako lumalabas ang kanyang katalinuhan. Ako naman ay hindi ko na malaman kung paano kung i-defend ang aking sarili dahil sobrang talino ni Pastor. Okay, pero tayo mga lalaki, okay, yung mga lalaki, pag ang mga babae po ay mga asawa niyong babae ay medyo inferior sa inyo, na medyo mababa ang IQ, okay? Huwag natin pahihiyain yung mga asawa natin. Encourage natin sila. Huwag natin sasabihin ng bobo-bobo mo yan. Ang tagal-tagal ko na tinuro sa'yo yan. Ilang beses ko bang tuturo sa'yo yan? Diba? Nakakarinig ba tayo na sa mga asawa natin sometimes? So yung babae, instead na you know what, magkaroon siya ng confidence, mabusang moral niya, ma-encourage siya, dahil sa nagiging harsh tayo sa kanya. Kaya hindi natin minamahal ang asawa natin. Samantalang bagong magkasintahan lang pa kayo. Bakit nga ba? Hello, hindi. I'm just, you know what, this is real life, diba? Totoo eh. Kung magkasintahan pa lang kayo, para may mga sawa. Pinagtitinginan na kayo ng mga tao, wala pa rin kayo pakialam. Pero ngayong nagka-5 taon na, nagsawa na.
balik na rin kaya natin. Hindi naman ibig sabihin naman kasi naman ang inutusan lang ng Lord ang asawang lalaki, sila na magmamahal sa ating mga babae. Aba, tayo rin. Magmamahal din tayo sa ating mga asawa. Kahit na sinusungit nila si tayo. Sometimes, you know what, si Pastor busy sa ministry. Parang hindi ko feel na anuhin siya. Yung I-hug. i-hug, i-kiss, mag-goodbye, busy na kasi parang, alam mo yan, sobrang daming ginagawa. Pero it's because I know the instruction of God to me as a wife. Kahit hindi ko siya feel na, sorry ha, maintulo ko kanina, gano'n. Kahit hindi ko feel yun. Ginagawa ko ng by the grace of God kasi dati hindi eh. May pride. Pero as you, totoo yun. Bahala ko ulit yun ng bahay na hindi kita ibababa. Pero mas oo, diba? Kaya, pero you know what? Ang word of God, ang salita ng Panginoon na magbabago ng puso natin. Amen. Kahit mag-pride tayo, gagawin tayo talaga na mamun ng Panginoon. Kaya tayo mga asawa, mga babae, mahalin din natin ang ating mga asawa. Huwag tayo maging harsh sa kanila. Husbands, in the same way, be considerate. Di ba, di ko naman tinuro ito last week, ano? Sinagdagan ko naman. So, tingnan natin. Okay, nothing will, ako, eto pa, isa pa. Ikaw ba'y nananalangin ng matindi, husband, at hindi ka sinasagot ng Lord? Puspusan ba ang pananalangin mo at hindi ka sinasagot ng Lord? Tingnan natin yung dahilan kung bakit at isa sa mga reason. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives. And treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Naku, yun pala yun! Kaya pala minsan hindi sinasagot ni Lord ang ating mga panalangin, mga asawang lalaki. Dahil hindi natin binibigyan ng magandang konsiderasyon, pag-aruga, pag-love, pag-aalaga ang ating mga asawang babae. Kaya pala, see to it, pag kayo'y mananalangin, I experienced this many times. Haharap ako sa Diyos, nakaluta ko sa Kanya na ganyan. Open ko ang Bible ko. Panginoon, hindi magandang puso ko sa asawa ko, Lord. Pero alam ko, hindi ba ako nagsusorry sa Kanya? Alam ko, pagbabasa ko pag nanlangin ko, Lord, hindi mo tatanggapin, Lord. Ganun, no? Ang dalas ko ma-experience ko noon. Pero ngayon, sayang ang prayer. Ayun, prayer natin. Pero ako, madaya ako. Sabi ko kay Lord ganito. Alam ko kung galit ako sa Kanya, hindi ko siya kinakausap. Madaya ako, ganito gagawin mo, Lord. Alam ko ang panalangin ko ngayon, hindi mo diringgin. Alam ko pagbabasa ko ng Bible ngayon ay walang sense. Pero kahit na, nagbabasa pa rin ako. Bahala ka mangusap sa akin. Wow. Ganun. Pinaganda lang. Yeah, totoo. Ganun ang ginagawa ko. Alam ko hindi mo ako pakikinggan. Alam ko hindi mo ako papansin. Pero magbabasa pa rin ako. Kasi gusto ko magbasa. Gusto ko pa rin makaano sa Kanya. Mali ko ba? Through reading. And that's true. One time, nagbasa ako, naiinis ako sa Kanya. At may message ang Lord sa akin. At pumunta ako sa Kanya. Kahit hindi ako marunong mag-sorry. Nag-sorry ako sa Kanya. So what I'm trying to say is here, kahit na pumunta ka pa sa church ng 24 hours a day, kahit kung ano-ano pang klaseng mga sakripisyo ang ibigay natin sa ating panalangin sa Diyos. Pero kung hindi magandang pagtrato natin sa asawa natin babae, hindi tayo pakikilan ng Panginoon sa ating panalangin. Again, hindi kayo asawang lalaki, pero may kakilala kayong mga husbands, di ba? Pwede nyo ituro sa kanila yung mga pinag-aaralan natin ngayong araw na ito. Sayang si wife, hindi ko pa may tuturo ngayon. Si Pastor na lang para patay. Para ano lang, para sa... Dami na tayo. Kanya-kanyang panahon. Sorry, dali na unahan kita sa topic na ito. Hindi kasi dapat sa akin na topic eh. Instruction. Kaya ako nag-develop nito. Dahil ito revelation niya sa akin, kaya ano. So fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Okay, sa tatay pala o sa asawang lalaki, ibinigay ang instruction ng Diyos na tayo ang magtuturo sa mga bata. So, ideally, ang mga asawang o mga husbands o mga tatay, sila ang magtuturo sa mga bata. Pero there are times na ang mga
tatay ay hindi ganon ka-responsible sa pagtuturo o pagdidisiplina ng mga bata. Kaya sino kukuha nun? Si nanay. Tayo ang magkakaroon ng, you know what, heart-to-heart talk sa ating mga anak para i-train natin sila. So, meron pa ba tayo sa father? Wala na, sayang. Ganda talaga ng wives. Mukhang sinadyaw. So, ayun talaga. Gusto kong tapusin hanggang, actually, nung last time, hanggang sa money tayo, di ba? Pero nga na isang bulitin. Nung nakaraan, hanggang money tayo. Pero ang dami kong dinagdag sa money dahil isang mga problema ng mga tao yan, money. Bigyan na naman sa akin yun. So anyway, wala po tayong sa next week. It's our anniversary na. Kaya siguro itutuloy natin ito sa 25 na ng September. Dahil sa 18 tayo po ay may release. So hindi natin to. So anyway, I just hope na you've learned something. At gusto ko lang pong puntahan. So let us all pray. Okay, let's pray.